Masaya ka naman ngayon, sir? Okay, okay naman si ma'am para sa'yo? Ang problema. Oo, okay lang naman, no? Kasi masiyahin si ma'am, ikaw masiyahin din. Usap po kayong dalawa, pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po, ma'am. Hello. Hello, sir. Good evening. Ang gabi po. Funny. Basta dyan sa Negros, hindi ho ba malamig? Malamig nga umuulan, kaya mahina yung internet. Dito, malamig, pero walang ulan. Maulan dito. Parang may yata bagyo na naman. Dito, parang nasa Baguio ka. Okay, sige. Si Miss single mom, no? Single mom daw siya. Maibig meaning may anak pero walang asawa, no? Ikaw sir, ano po kayo? Single father din? Opo, balo. Balo na. Ikaw man balo ka naman? Hindi, palay ako 10 years. Oh. 10 years din akong OFW na. Dahil sa pag-abroad mo naghiwalay kayo. Yes po, 2016. Mm. Magtanong ka, sir. Ilang taon ka na? 40 taon na po. Malaki. Malaki ang gap natin. Ilang taon ka na? 50. Wala yung problema. Maganda ngayon yung may edad ba kaysa sa akin. Ilan ang anak mo? 5 po yung anak ko. 5. Sa akin, 3. Mag-graduate na. pero Kakalis niya yung... Pero yung dalawa may asawa. Asawa na. Yung bunso ko, high school. Akong bunso ko, mag-graduate ngayong March 30. Grade 12. Yung panganay ko, nag-OJT ngayon sa Boracay. Wow, Boracay. Sana all. Kapag bumalik ng Apo? may plano ka pang bumalik sa ibang bansa. Medyo wag muna ngayon, pahinga muna. Pero babalik ako this month or katapusan sa Manila kasi may work din ako naghihintay doon. Kasi habang nasa Saudi ako, nag-a-apply ako. Cleaners yata sa sa mga kondo. Ikaw, magtanong. Wala kayo tatanong. Anong work mo? Lala mo, brider lang ako. Wala. Okay. Kasi talagang naghahanap talaga ako ng asawa. Interesado ako. 10 years na akong hiwalay. Ang mga anak ko ang iba may trabaho na rin. Mag-graduate na rin. So, sabi nila kung saan ka masaya, yon. Pero ang hirap sa mag-10 years na na walang asawa, OFW, mas gusto ko lang malagay sa sa mag-asawa na. Malagay sa matinong matinong. Dito sa Cavite, malapit na ako sa Tagaytay. Ay, tamang-tama. Cavite yung apartment ko na kinuha. Boarding house ko dyan. Cavite. Kasi yung parang anak ko na, nandyan nagtuturo. Saan? Nagtuturo dyan sa Cavite. Hindi ko alam kung anong school yun. Kasi dati private sa ngayon, magpa-public na siya. Yes. Saan lang sa Cavite? Hindi ko alam masyado. Kasi hindi pa naman ako doon. Nakalimutan. Parang yata, Imos. Imos? Sa baba. Malayo sa amin yun. Kasi kami Tatanggalin ko na lang yung brace ko kasi yung magsalita ako. Sige lang. Hindi kasi clear magsalita ako. Okay na. Negros? Saka sa Negros? Maganda mag-brace tapos bangiris ka lang bangiris.
Ano, dito lang Negros Occidental. Ano tinatawag na si Tosmay? Ano? Yes, City of Smile. City as mga kasi yung product dito, mga sugar. Ah, Bacolod yung city namin is Bacolod. kasi yung bayan ko naman, yun ang tinaguri ang coffee capital ng Pilipinas sa amin. Kaya mapait. Si Madam, naka-smile palagi kasi may brace. Mas maluwang na. Ba't mo kasi Kailangan ng palitan. Ay, brace o retainer? Retainer. Edi- Kailangan ng palitan. Pag sa Maynila, sa Cavite ang uwi mo. Yes po, yes po. Kapag mag-day off, kasi twice a month lang raw ang day off, nakausap ko na kahapon yung papasukan ko. So sabi ko, lang kasi medyo may inaayos pa ako sa OWA kasi hindi naman maganda yung pagka-uwi ko. Medyo may trauma pa ako. Bakit? Ano, Trom? Hindi po maganda yung yung nagiging amo ko. Hindi man po ako mapalad sa amo ko. Mapalad ba? Medyo medyo trauma po. 1 year na trauma ako. Bakit gani? Nandito ka pala pag umuwi ka ng Cavite, di? Kasi sabi mo, nung sumali ka ho dito bago ka pumunta ng Saudi, di ba? Year 2024, January. 2024 So, January. Natapos Kasi mo yung pagka kontrata mo, January 2 taon po yung kontrata mo, natapos mo. Kakauwi mo lang. Yes po, nung 1 ako nakauwi. Bali, February 18 yung yung finish contract ko. Hindi ko na kasi talaga sa airport na matay na talaga ako. So hindi ako yung nagsundo na lang sa akin is yung Hindi nyo natapos yung kontrata nyo na 2 years? ambulance. Tinapos ko siya talaga. Oh. Kasi 1 year pa lang talaga ako, trauma na, 8 months pa na ako, nag-iba ng ugali. Sa Kuwait ako, 7 years ako, medyo okay. Hindi. Ngayon, ano po yun, nung 8 months ka na, nagbago ugali nila ng amo mo, tapos so... Yes po, hindi ko po kasi alam na na-access nila talaga yung phone ko. Lahat ng hack nila, yung messenger ko, yung Facebook ko, Googles ko, yung lahat ng apps, hindi ko alam na nakakonect ako sa TV, sa phone nila, ni Sir, yung Madam, tapos yung iPad. So lahat ng pag-uusap namin na niya, hindi pa ako masyado clear kasi finoiso nila ako sa room. So hindi ako okay magsalita. Andito pa kag sa likod magpapa-check up pa ako. Ano yun? Hinahapo. Hindi. Nung na-access nila yung messenger mo, yung cellphone mo, anong nakikita nila? Kaya nagbago ugali nila, ma'am? Hindi ko kasi alam na-access nila. So, alam mo naman, kapag may boyfriend ka, alam mo na yun. Tapos, nagka-boyfriend ka po pala. Nagka-boyfriend ako, dito lang sa Pinas, nagka-boyfriend ako ng seaman din, nagka-chatmate ako. Tapos, sabi mo po, sumali ka nga po dito bago ka nag-abroad, di ba? Anong flight mo na? last December 2025. Dinisable ko kasi alam ko naka-access na sila. Tapos ginpasukan nila virus yung phone ko. Tapos bumili na naman ako. Sinama nila ako para bumili. Yung pala, pati ang Samsung apps ko sila. Lahat na na-access na. Pati Imo, apps, WhatsApp, lahat na 3 account ko ng Facebook. Ginhack nila sila na ang gumagamit. So, kapag magsasalita ako, nakakonect ng Arabic sa phone nila o sa TV nila. Ganon ang sitwasyon. So, yung dati nilang katulong is kausap ko rin kasi may GC kami. Hindi ko naman alam kasi yung binalibak ko, pinag-uusapan namin mga ugali nila. Yung ganon. Ganon mga ugali nila. So, nagalit sa akin. Hindi ko alam na ganon 1 year.
Tapos ginawa nila yung bumili sila ng bitsin. Oo. Yung pinag-ano nila, nilagyan yung Pagkain mo. ano ko ng bitsin. Yung, yes. So, kumakain ako one day lang kasi yung breakfast, ang umag-agahan akin yun. Ang tanghalian lang yung kanila. Oo. Libre. Tsaka yung hapunan akin. Oo. So, kapag nagluluto sila, hindi na nila ako bibigyan ng pagkain. Binibigyan ako. Yun ang ginawa nila. Nilagyan nila ng bitsin. Tapos, yung parang naglalaway ako. Habang natutulog ako, parang tinutusok yung tiyan ko, hindi ako makatulog. Oo. Sa bitsin niya ginawa ni last na Ano po binibigyan? 1 week na hindi ako makatulog, na parang pagkagising ko, high ako na parang ang sakit ng ulo ko, parang puktok, na hindi ko alam na dito ko ang sakit. Tapos hindi ako makahinga, gaganon ako. Tapos nakagising ako na ginasprayhan nila yung pintuan ko. Sabi ko, nagulat ako, bakit nila ginasprayhan? Wala namang lamok dito or something sa pintuan. Pupunta sila sa bintana, sa pintuan. Tapos nagtago na ako sa room, sa CR, na iba ng amoy. Kaya pala, sabi ko, kaya pala na ganun ang nangyari, na habang nagigising ako, ganun ang kaya sabi ko uuwi ako kasi mamamatay ako. Sabi ko sa babae, gusto kong umuwi kasi 5 ang anak ko, single mom ako, maawa ko. Ba't naman humantong pa? Ba't natapos nyo naman po yung kontrata mo? Hindi po, 1 month pa, February 18 pa matapos ang kontrata ko. Hindi pa ako papayagan kasi Ramadan, gusto na namin. March, pagkatapos ng Ramadan ako pauuwiin. Ano nangyari? Akala ko hindi ka binibigyan ng pagkain. Tapos binigyan ka naman ng may bitsin. Hindi. Siya ang tanghalian. Binibigyan. Breakfast, akin. Ako yun bumibili. Okay. At saka hapunan. Yung lunch, kanila. Yes. Ako minsan, binibigyan na ako ng paa ng manok. Steam ko, ilutuin ko yan. At saka magsasaing ako. Yun ang pagkain ko. Pero kung magluto ang among babae, yun, ibibigay lang yan sa lamisa sa akin. Yun ang pagkain ko. Ganon nangyari. Ikaw kasi ginalibak mo eh. Okay naman sila nung una, sabi mo eh. Nung nakita nilang nililibak-libak mo, kaya uminit ulo nila. Yes po. Kaya yung ugali nila talaga, yung mga katulong doon na Pilipina, pinag-usapan, ganon talaga ugali niya. At saka yung mga nagiging katulong doon, kausap ko rin. Ka-chat ko rin, katawagan, talagang ganon. Sobrang din, sabi niya nga ng niya, umiyak talaga siya noong umuwi siya, na buhay pa siyang umuwi. Hindi, kasi yun yung pinakita niya sa'yo. Siguro may mali din ginawa yung mga yun. Yung sa'yo, iba namang case po yun. Nung una, sabi mo, okay naman sila eh. Nagbago lang dahil nung nakita nila, nalaman nila na nakipagchismisan ka doon sa mga naunang nagtrabaho. Kaya siguro, kahit sa'yo din siguro, gagawin sa'yo yun na pinag-uusapan ka, no? Pangit din, di ba? Kung malaman mo. Kaya doon siguro uminit din sila eh. Ano lang naman nga, okay ang ugali, ganon ba? Ganon ang ugali. Yung hindi naman ako nagsabi na ganon, siya ang kasama doon ang nagsabi ng ganon talaga ang ugali. Ganito yung naranasan ko sa kanila, ganito, ganon. Siyempre nagbo-voice message, nag-message. So, yun lang. Na ga-transfer sa Arabic yung mga salita, ganon. Ano nangyari? Ayun na. So yun po pala yung rason, sir. Bato mag-stay muna dito si Madam sa Manila na hindi na muna mag-abroad, no? So may posibilidad na magkikita kayo sa Valentine. Saan ka nga po ngayon, sir? Andito sa Cavite. Cavite. Saan po kayo, ma'am? Sa ang agency po yung papasukan mo po dito sa Manila? Hindi pwede sabihin eh. Oh, yun, laki-laki. Kung sabihin mong Quezon City, malaki yung Quezon City. Trabaho yun, hindi ko alam ang address ng trabaho kasi magsistay muna sa ilang araw dyan sa kanila sa Pasay, sa kanilang agency. Sa Pasay. Tapos, yes. Pwede pala kayo, sir, magkita. Ilalamove driver si sir.
Lagi naman po kayo lumuluwas dito, sir? Manila. Mostly nandito ako sa Upland at saka sa Batangas area. Mapag-usapan. Kasi ako ay Upland or Cavite. Mhm. Marami namang biyahe dito nakukuha kaya mostly nandito ako. Mm. Hindi ako nababa ng Maynila. Mm. Pero kung gustuin mo, pwede kayo magkita, no? Kahit sa Valentine's man lang. Ayun nga lang, malapit na po pala. Kahit nga ako itira din sa bahay, pwede. Ayun, no? Ganon na. Kitira ka. Kung Yun, kung pwede. iibigin lang ba? Titirahin ka daw sa bahay. Titira Oo ka daw sa naman. bahay nila, ma'am. Ano lang, yung friend lang muna, pwede naman mag-meet. Oo naman. Ilang linggo pa lang, ilang araw pa lang naman ako dito. Dumating ako dito ng 4 years kasi 4 ako dumating dito sa Bacolod, sa aming lugar. Ilan pa ho yung nag-aaral, ma'am, sa mga anak mo? Yung panganay, teacher na yung pangalawa. Dalawa na lang. Tapos ngayon, mag-graduate na sa isa na lang. Yung isa muna, sabi ko nga magpaaralin ko na ng army, police or sundalo. Sabi niya magtrabaho muna siya, yung pang-apat ko. Senior high school pa lang siya ngayon. Hindi, magka-college na yung bunso ko, yung graduating sa grade 12 na yun. Isa na lang ang college ko, yung bunso ko. Sa iyo is college na, malapit na matapos. Sa akin, di pa. High school pa lang. Ilan po yung anak mo, sir? Grabe din ang sikap ko. 10 years ako walang boyfriend. Boyfriend lang sa chatmate, sa lang Facebook, pero hindi talaga totally nag-meet. 10 years ako hindi ako nakipag-meet talaga. Focus ako sa anak ko. Bali ho, nakita po pala siguro ng mga amo mo, ma'am, yung conversation ninyo ng boyfriend mo na yun, no? Na si Man? Nakita talaga, kaya nga naiya ako na gano'n na nangyari. Pero ang akin lang, Anong nakita? nagagalit. Anong nakita? Alam mo, akin kasi, yung pagdating sa room, dapat huwag nila pakialaman yung mga private na ng yun eh. Hindi na yun pwede na pakialaman mo ang ina-access mo, i-hack mo yung... Siguro nangyari, ma'am, pumasok ka na sa kwarto mo, nagbi-video call na kayo ng boyfriend mo, yun po pala, nagpapalitan na kayo ng mensahe, kung ano-ano man ho yung mga mensahe na yun. Tapos, nakikita din nila kung ano yung ginagawa ninyo. Yes po, nakikita nila sa Doon pa sa TV. Nakikita sila. Sus. Yes po, sa anak. Kaya nga, Di mo alam na ka-video call mo yung boyfriend mo, pero nakikita pala nila doon sa sa screen, doon sa TV mismo sa sala. yes po. Oh my God. Yes po, TV. At saka yung, yan, bawat message mo nakikita nagko-connect sa cellphone ng ko, at saka sa iPad. Yes, 5 kaming nag-open ng Facebook ko. Oo, kasi hindi baka yun, baka isang wifi lang kayo, hindi naka-secure yung mga wifi ninyo. Wi-Fi. Kaya ganun, Isang wifi lang kami. Nakakonek nga siya dahil sa wifi pala. Yun sana yung ipanawagan ko sa mga kapwa ko OFW na talagang mag-ingat kasi ang bawat salita mo, kasi nakakonek din pala sa Bluetooth. Ginagawa nila ng paraan na ang Bluetooth kahit magsalita, kaya kahit hindi mo alam na nakakunik bawat salita mo nakakunik Bluetooth na nakakunik din pala lahat sa kanila na hindi nila alam. Yes. So dapat privacy ko na yung cellphone na yun. Bakit nila pinapakialaman? Yun lang yung kinagagalit ko. Akin na yun eh. Privacy ko na yun. Kung kahit ano naman gawin ko, basta nasa room na, tapos na yung trabaho. Baka ho kasi, napaisip sila, ano kayang ginagawa nito sa room? Ba't ang ingay? Bakit may ungol kaming naririnig? Siguro, concern lang din naman sila nung una. Kaya ho siguro nung na-access nila, ito pala yun. So siguro nalibang din sila kung ano yung nakikita, kaya tuloy-tuloy na. Hindi naman ako DJ nag-uungol.
Pigil man. Aw nano. Napunggan mo man. Ginakagat ko man ang akon Di- nga ano. Oh, Ginakagat ko man ano taagi amo ko lang na. Aragay. Aragay. Lady Jel, Sadyagin. alang nga naman, Oo. tiniis ko talaga na wala talagang lalaki sa buhay ko. Pero, aaminin ko talaga na ganun yung Oo. paraan ko para pasayahin yung sarili ko. mo. Ah. I'm not naman, hindi ako Mm-mm. yung magpapalinis. Yes. Ganun. Oo. Siyempre, alam mo na, nasa abroad ka, walang boyfriend, lagi ka stress. Kailangan mo matanggal yung stress sa katawan mo. Alam mo yun sa sarili mo, ano dapat mong gawin. Diba? Yes po, kaya nga, kasalanan nila yun o bakit sila nag-access. Tapos, palaging praning yung amo ko, palaging tiniling ang utak. Hala. Kasi nakikita yan pala kung anong ginagawa ko eh. Bakit kasalanan ko ba? Oo, yun lang. Kasi private mo na yun eh. Diba? Kasalanan Oo, dapat hindi sila mag-access. mo, iniinggit mo. Ano? Ay, babae po ba yun, ma'am? O lalaki? Ang ano ko, babae. Ang amo kong babae. Yan lang kahiwala, no? Tunto. Siyempre, oo. Iniinggit mo kasi. Oo nga. Pero ang message sa among lalaki, access din sa message. Kasi nahuli ko na, kasi marunong ako sa 10 years ko ng OFW, kahit anong Arabic na iintindihan ko, bawat message ko, gina-transfer ya sa Arabic. English, tina-transfer ya sa asawa ya na Arabic. Kasi ang asawa ya, hindi naman si Madam marunong mag-ano. Kasama talaga ng ugali. Oo. Yun po. Ganon, DG. Yung nakita ng book mo, yung siguro ang nag-trigger ng pagbabago ng ugali nila. Oo. Yes po, aminin ko, medyo. Yun siguro. Hindi, ganun tama talaga ang ugali nila. Lahat ng mga katulong nagsasabi na ganun ang ugali nila. Lahat na naging katulong nila, ganun sila. At saka yung selos, hindi mo makukuha. Sabi ko nga sa kanila, talagang sinasadya ko makipag-usap ako sa mga kaibigan ko. Sinasabihan ko na hindi wala naman akong ginagawa sa kanilang masama. Hindi ko naman inaano yung asawa nila, lahat yan ng laki sa bahay nila. Yung sa phone ko, siyempre boyfriend ko yun. Oo. Sabi ko gano'n. Walang masama doon. Nagmahal ako. Yun lang. Sa ating Pilipino, walang masama. Ano po? Sa ating mga Pilipino, siguro walang masama. Ay, sa kanilang lahat. Baka binigyan Yes nila po. ng Malaysia, no? Oo. Sa atin, Dapat. giging liberated Arabo. Masama yun, masama. Pero sana wag lang sila nakialam sa private ng Oo. katulong nila. Sa kadama nila. Wag sila makialam sa private na yun ng katulong nila. Ang importante, hindi na yan part ng trabaho. Kung nagkasala man ako sa trabaho, wala naman akong Problema. na kahit nasaktan ako. Kasi nananampal siya eh. Oh. Bawat sampal niya, sinasagang ko lang eh. Yun. Ganun. Ba't hindi mas nasa... Ba't hindi ka nag-report sa kinakakukulan nung sinasaktan ka na? Nare-report po ako sa agency, sa OWA, sa wala naman response. Paano po kasi kapag mag-report ka, nababasa nila, hindi ko rin alam kung anong ginagawa nila, dinilelete nila or ano, hindi ko alam kasi access nila ang Google ko at saka yung lahat ng apps ko, lahat email, lahat yun. Okay. Careful ka talaga sa salita nila. 1 year ko talaga tiniis yun na makauwi ako ng thanks God talaga na safe ang pag-uwi ko. Pero trauma at saka may konting sakit sa sulok-sulok mo ba. Nagpapa-check up ako. Tuloy-tuloy pa yung Saka sa paggamot mo. hinga.
Dito na sa Pilipinas Yes ikaw? po. Diyan sa Bacolod ng check up? Opo, opo. Pumunta ako sa OWA kahapon, Mm. magbi-meeting sa Webes po. Tapos yun, ano ako ng, ano, ewan ko kung ano nila sa akin. Kasi ano pa, may meeting pa kami Mm. About saan? Kapag may meetingan nyo. sa OWA, kung ano ang maitulong. Humingi pa ako ng anong gagawin ko sa trauma ko. Mm. O sa sakit ko ngayon. Kung wala pa Negros, Yes po. ako dito pa sa Manila, malayo. Hindi na dito lang. Tapos yun nga, pagkatapos uwi ako. Mm. Kailan nga ulit ang punta mo sa Manila? Excuse me. Medyo ako dito, nasipon ako kasi sa ulan. 9 or katapusan. Pupunta ako dyan. Kukuha lang ako na ticket. Oh. Hindi ko alam kung ano ang schedule ko. Tapusin ko muna yung problema dito bago ako magtrabaho dyan. Balik ako work. Mga 2 weeks na lang yan, sir. Sir? 2 weeks na lang. Malapit na. Magkita Malapit na. na, pwede na. Oo. Opo. Ano pa? Magtanong ka po, sir. Kasal ka sa asawa mo? Walay po ako, hindi ako kasal. Sabi ko 10 years na, 14 years kami nagsama, may 5 kaming anak. Tapos, 2016 nag-abroad po ako kasi yung business dito hindi na-click. Mga frame ba, mga photographer ako. May picture ako sa mga school. So, nung pumasok yung cellphone na may camera na hindi na naging click yung business ko. So, nag-decide ako na lumalaki yung mga anak ko. Kailangan makapagtapos ng college. So, nag-decide ako 2016 ako nag-flight na mag-abroad. Yes po, gano'n. Tinutulungan ka naman ng asawa mo. Hindi po. Ako pa yung tumutulong. Hindi po nagbibigay kahit sa isang 5 yan. Walang trabaho yun. Wow. Hindi ko na kailangan yung tulong. Ako mag-isa na bumubuhay sa 5 anak ko. Ikaw naman ho, sir. Ilang taon na po kayong biyudo? 8 years. 8 years. Ba't ho namatay si misis mo? 2014, diagnosed siya ng stage 1 ng kidney. Hmm. Ngayon, nagme-maintenance siya. Lumala. Akala namin, sinusunod niya yung payo ng doktor. Yung pala, practice lang siyang iinom ng gamot. The rest, hindi na. Yung maintenance niya, nung 2017 siya kasi namatay eh. Nung mamatay siya, doon lang namin nakita lahat ng gamot na binili namin. Naka-stock lang ang lahat, hindi niya na iniinom. Doon na siya mag-end stage siya ng kidney. Mhm. Hindi nyo rin pala na bantayan or na chinecheck, no? Oh. Noon, panahon yun, magkahiwalay kami ng trabaho, magkahiwalay kami ng inuwian. Oh. Ang kasama niya doon ay ang mga kapatid niya, yung kapatid niyang panganay, hindi rin niya nabantayan. Mhm. Kaya yun, Mhm. lumala. 2015, napilitan na siyang na forced resignation sa company. Ako na nag-alaga hanggang mamatay siya. Mhm. Sumali na po kayo dito dati, sir? First time ko pa lang po. First time. Okay. Pero hindi ka pa nagka-girlfriend sa 8 years? Sa 8 years, nagkaroon na rin po. Nagkaroon ako ng girlfriend, yung mga nakakasama ko sa riding community. Mm. Tapos yung mga sa chat. Kasi hindi naman tumatagal eh. Kung meron kasing sa una, mababait. Pero pag huli, doon na lang sa ugali.
Mahirap din kasi naman yung, siyempre, nandito ako, kapitbahay ko kasi yung magulang ko. Ayoko naman ng, hindi nila kita rito bilang tao, pinakilala ka bilang tao, ibabastos-bastosin mo lang ang magulang ko, ibang usapan na yun. So may kinakasama ka pala dati. Sa 8 years na yon may kinakasama ka. Hindi ko siya kinakasama. Girlfriend lang. Kung magkita, yun lang sila nagsasama. Weekly kami nagkikita kasi nga nasa riding community kami. So nagsasama. Mostly nasa charity mga nasa charity event kami. Yun. Kami doon mag-i-stay hanggang kinabukasan sa kanya. Tapos after noon, another day, uwi na ako, balik na ako dito sa Cavite. Kasi taga Batangas. Okay. Doon kayo natutulog, sir, ganun. Man, sir. Lami tayo. Hindi naman, sabi nga ni Madam na ipokrito ang pag sinabing pag nagsama, walang mangyayari. Oo, Yes. Ano, magtitigan? Wala kumain ng manok. Siyempre, natural lang yun. Pero yung pinakahabi ko lang talaga, sa ngayon, wala nang mawala yung asawa ko. Naging hobby ko na lang talaga yung weekly, is yung riding community. Mostly na paano yung anak mo? Kasi maliliit pa. Wala ka ng time dun, no? Kasi kung wala kang trabaho. Bunso ko naman kasi ay grade 7 na siya. Grade 7. Hindi ko lang nasabi kung babae o lalaki. Alam na. Pero hindi ko alam kung ano yung puso niya. Pero nagpapalda. Malalaman mo naman yan, sir. Nagpapalda naman, sir. Ayaw. Sir? Hindi nagpapalda. Nagpapalda pag siya napasok. Oo. Pero pag nasa bahay, hindi mo mapapalda niya lagi. Pantalon, short lang yun. Nagpapalda lang yung pasok, siyempre, uniform eh. Suportahan mo na lang. Wala problema sa akin. Yung mga inchahin niya. Bakit daw pinabayaan ko ng ganun? Na-lesbian siya. Hindi, ilang pilitin mo. Yun na yung sa puso niya. Kahit mukhang babae man siya, pero yung puso niya, ganun pa rin. Wala tayong magagawa, no? Magal, pinababayaan ko mag-basketball na mag-basketball. Kasi yun ang hobby niya. Oo. Support lang tayo sa mga anak natin kung saan sila masaya, di ba? Ganun din ako kanila. Sandali lang, just lang nga, iilang ako. Uy. Pagpag mo sila. Ikaw na lang magpagpag, ma'am. Di ba sabi mo 10 years na? Hindi nga, sa 10 years wala talaga. Wala. Yara man sa cellphone. Pero, yun bang nahawakan mo kahit pagpagpag? Wala. Wala pang pagpag. Yun lang. Diyan sa Negros, diyan sa inyo, wala ho bang nanliligaw? Kasi alam po nila, dalaga ka eh. Lumalabas kami ng mga anak ko, yung nag-bar-bar, pero nung isang araw, lang ang daming gwapo. Ay. Dami. Anong Pero nangyari? pag yung pala lahat sila bakla. Ay! Gwapo nila, pero bakla sila. Naku, Diyos ko, sabi ko. Mabuti nga kamo, hindi maganda. Hindi maganda, pero lalaki pala. O sila, yung parang hindi naman nagapalda, yung parang simple lang, pero lahat pala, sabi ng anak ko, lahat yan bakla. Ay!
Kasi kilala din ng anak ko. Mm, Kaya wala rin. yun lang. Hirap hanapin ng forever. Kaya na nga uli nag-join ako dito eh. Ito si sir. Malay mo eh. Malay mo, Oo. Kung ayaw mo kay sir, bigay ko si sir kay si hinahanap ko Amik kasi Solangon. seryosong buhay. Yung may pangarap sa buhay, yung may plano sa buhay. Ganito, ganun. Hindi yung laro. Ayoko ng laro. Seryoso ako. Hindi Ako na lang pwede, pinaglalaroan. hindi na pwede yan laro kasi matatanda na tayo. Yes po. Yun ang gusto. Gusto ko na talaga mag-asawa. Gusto ko na yung may katuwang sa buhay. Gusto ko na may plano sa buhay. Ganon yung hanap ko. Talagang nagdadasal ako sa Diyos. Pero, naku po, ang hirap hanapin ng ganong puro kasi yung sa cellphone, puro bulahan. Puro ano lang. Ang daming gusto. Magsundo sa airport, makipagkita. Takot naman ako. Takot ako noon. Ganon, sabi ko lang, kapag mahal mo ko, pumunta ka sa bahay ko. Yun ang gusto ko. Hindi naman lahat ng nakikita sa cellphone ni manloloko. Meron ding mangilan. Mayroon pa. Ang gusto ko naman kapag mag-meet, hindi agad-agad ganun yung may mangyari sa inyo, yung ganun yung ano lang yung Ano, uwi muna sa magtitigan, bahay, magpadala sa magulang, sa pamilya. magtitigan muna bago may No, mangyari. ganun. Ano, DJ? Magtitigan muna kayo bago may mangyari. Kasi tingnan mo, nakakatakot. Kaya ang daming OFW na nagkikaiwalay, nagka-problema sa sa pamilya. Kasi nga hindi makatiis. Yung ganon. Tapos daming sumusundo sa iyo sa airport. Ang dami talaga yan. Ang daming tukso sa sa Facebook. Sa Kahit maraming Sa tokso, kung hindi ka naman magpapatokso, wala rin. yes po, yes. Eh daw yung po pala ma'am. Ganun. Kanina pa daw yung langaw sa noo mo, hindi umalis. Ipapakuha ko to DJ kasi malas ako sa pag-ibig. Ay, Pero wow. sabi ng mga India, swerte raw to. Mahirap pag pinatanggal mo yan sa mga identity mo, sa mga ID mo, di ba? Mayroong ganyan. Yes po, sa passport ko, kapag ipatanggal po, ipa-opera yan, Oh. magkaano sa hindi pwede. Yes. Yes. O, kasi original siya eh. Buhay na buhay. Yes po. Sinishare ko yung namin, yung dating sinishare ko nga yung pagsali ko dito, sinishare ko sa Facebook ko. Tapos yung mga pamilya ko, sinishare din ng mga kaibigan ko. Diyos ko, nakakahiya. Ngayon, mapanood naman nila, no? After 2 years, sumali ka ulit. Kasi, yes po. Gusto ko, dati sa Saudi, gusto ko mag-join. Diyos ko, nag-lipstick na ako, nag-eyebrow na ako, nag-makeup ko. Baka kasi baka tatawagin ako, maiistorbo. Sabi ko, pag-uwi ko na lang sa Pinas. Baka kamo pagtawag ko sa'yo, baka amo mo yung sumagot. Yun lang masama. Kasi nagre-ring sa'yo, nagre-ring din sa kanya, baka siya unang sumagot. Kaya minsan pala, alam mo may mga nagpapaline up po dito sa imo, nagpapaline up yung girl, pero pag tinawagan ko na, naging Arabo na yung babae. Oo. Yes, ganun Oo. yun. Pero yung iba kasi, nakakonect sila. nakakunik. Yung iba kasi, boyfriend nila yun. May boyfriend po pala sila. Oo, na Arabo. Tapos, pagtawag ko, imbis na babae yung sumagot, yung Arabo yung boyfriend. Kasi nakalagin din po pala doon yung imo niya. Ayun lang. Ayun. Hindi maganda. Oo. Kasi yung akin imo, kasi number talaga ng Pinas to eh. Ay, di mas Hindi ko maganda. talaga pinapalitan to. Basta Yes po. roaming on ka lang, no? Roaming. Yes po. Sige. So, kailan ho yung plano mong pumunta dito? Magkita ho kayo ni Sir. Good luck na lang sa inyong pagtatagpo. Ha? Thank you, DJ. Okay. Sige. Maraming salamat. Thank Happy you, Valentine sa inyo. Bye-bye. God bless you all.
Idol. I love Kwentong puno, no, ng pag-asa. No? Kita nyo naman, hindi lang ho yun si Madam yung nakaranas ng ganyan sa abroad, no? Hindi lang sa Saudi o sa ibang bansa man. May swerte sa amo, merong hindi. Kaya dapat kung ano pinakita nyo sa amo ninyo, no, consistent dapat yan, wag na kayo magbago. Although na may mga dumaan na rin mga taga ano siguro, may mga dati na silang mga kasambahay, no? Kapwa nating Pinoy, no? Pero ikaw naman ho kasi okay naman pakitungo sa iyo nung una. So dapat dyan ka lang, neutral ka lang. Ganun sa mga Chinese manager eh. First impression nila doon sa tao, sa Pinoy, no? Minsan mga Pinoy, pagdating doon sa trabaho, sipag-sipag, no? Hanga at hanga yun sila sa'yo. Respetuhin ka nila. Kaya dapat wag kang magbago, no? Hindi yung pakitang tao lang, no? Hanggang matapos kontrata mo, sigurado, mabait yan sila. Pero after a month, after 2 months, nagbago ka, layod-layod ka na, tago-tago ka na, wala na yan. Nakikita mo rin pagbabago ng pag-uugali nila.